So yun mga pade, tapos na tayo sa ating piyesta ngayong araw. Bali ito yung ating design. So ipapakita na natin ito sa ating bossing at titignan natin kung approve ba sa kanya. Ay. Sa balat. Kara. Sa balat at tinta karayong isang obra nagmula ang kulay sa dugo. Sa sakit na payo ko pero wala kang magagawa. Ginusto mo yan, katagang papulit-ulit naglalaro. So yung bossing, ito po yung ating nagawang design para sa braso mo. Ito pa lang yung harapan wala pa yung likuran. Kasi pag sinundan ba natin to, for sure, yung ating magagawa, wala na rin sa hulog. Tama? So, ito yung ating naisip na diskarte. Yan ang makikita mo buo. Lalapat talaga yan sa braso mo. And then, yung kakulangan yan, dyan na papasok ngayon yung ating mga geometric. Itong part na to, yan na yung buong hanya, tas yung ating geometric pattern. Patulad dito, maglalagay din tayo niyan dito sa ilalim. Kahit tupiin mo to, kahit paano, may konting dating pa rin yung, ano mo, oh, bali ngayon, priority lang natin mailagay yon para kung sakasakali, hindi na tayo maghahabol pa ng dugtong. Kumbaga, nasa ilalim na lahat ng dugtungan. Ngayon, tattoo mo rito is magiging malinis, malinaw. So, pag nakatalikod ka, pag naglalakad ka, malinis tong likuran. And then, kapag harap ka naman nila, mas malinis din yung harapan. Bali, yung dugtungan is naitago na natin dun sa hanya. Okay, game. So, silipin nga natin. Baka mamaya, hindi na dikit yung boss. So yun mga pade, naidikit na natin yung ating stencil. Katulad na nabanggit natin sa ating bossing kanina, na uunahin muna natin to. Para nang sa ganun, yung ating susunod na stencil is nasa ilalim na po yung kanyang dugtungan. So ang gusto natin mangyari kapag nakaganyan yung braso ng ating bossing is nakasentro po yung ating stencil. So syempre, para mas maganda na rin po mga pade. And then kapag nilapag niya po yan mga pade, kung mapapansin nyo, parang nakasilip na rin po yung side na to. Kasi nga, hindi naman po talaga yan magiging balance. Pero ang gusto natin mangyari mga pade, dahil nga kahit paano nasa gitna na yan, banda dito sa kanyang likuran mga pade, kapag nakatalikod naman po siya, is maganda rin po yung outcome dito. Alam natin mga pade na hindi talaga yan tutugma doon sa dulo. Pero syempre, didiskartehan na lang talaga natin yan. Kasi kung gigitnaan natin to mga pade, dapat andito yung pinaka-finish ng dulo na yun mga pade. Dito yun talaga, yung pinaka-gitnaan yan kapag kinuha natin to. Kaso nga lang, dahil nga, ang gusto natin is maging presentable itong harapan. Kaya ginawa natin, ganyan na lang po mga pade. And then, dito sa bandang likuran niya, hahabol na lang tayo. Dito sa part na to, mga pade, ito pinaka-challenge na to Ito yung challenge dito mga pade, kung paano talaga tayo dudugtong dito. Kasi kung mapapansin nyo, naguhitan na po itong part na to. So, ibig sabihin, wala mo siyang guhit, pero yung shading niya, yung sombra niya, halos pantay na po mga pade. So, yun yung kailangan natin medyo dayain sa part na gagawin natin yung karugtong nito. Na hindi halatang nagdugtong tayo mga pade. Pero talagang, kung titingnan nyo ito ng mata sa mata mga pade, may kita nyo naman po na talagang may dugtungan na nangyari. Pero ano pa man mga pade, gagawin natin to ng matikas at maganda. Tama ba yun, bossing? Yes! So muli mga pade, no? Ang project natin ay isang half sleeve, wrap around na geometric at itong request ng bossing natin from US. Yun. Mami, shoutout ka, bossing. Shoutout. Shoutout sa utol ko, sa bayaw ko at sa kapatid kong babae, Bunso. Yun, ang swerte ni bossing kasi napagbigyan natin siya. Yung lakad natin, hindi na natin tinuloy mga pade. So muli ang project natin is isang half sleeve wrap around na geometric at game na tayo. Ang mga geometric tattoo ay mga disenyo ng tattoo na gumagamit ng mga hugis at mga pattern ng geometriya tulad ng mga linya, mga bilog, mga tatsulok, at iba pa. Ang mga ito ay maaaring may mga simbolismo at kahulugan tulad ng balance and harmony, pagkakaisa at pagkakapatong, kalakasan at katatagan. Kilala din ang geometric tattoo dahil sa nakakabighaning disenyo ng mga linya na pinagsama-sama. Hindi basta-basta ang paglikha nito dahil kailangan ng matinding karanasan at kasanayan sa paraan ng paglikha nito. Ang Hanya Mask ay isang tradisyonal na maskara sa Indonesia, partikular sa isla ng Java. Ang Hanya Mask ay nagmula sa mga ritual at seremonya ng mga sinaunang Indonesian, partikular sa mga kulto ng animismo at Hinduismo. Ayon sa mitolohiya, ang Hanya Mask ay ginawa ni Ratu Kidul, ang diyosa ng laot sa mitolohiyang Javanese. Good day, mga pade! So mag-apply tayo ng glide. And then syempre i-refill natin yung ating needle ng ink. And then itusok sa balat. So simple lang yan mga pade. Pagkabaon, sabayan lang natin ng tamang kompas mga pade.
Kung masyadong mabilis, dapat sakto lang. Yan, hanggang sa marating tayo sa dulo. Paikot po yung ikot ng ating needle mga kapatid ha. O diba? Solid kaagad. Kapag meron namang part doon sa gilid, kasi nga, hindi pwede tayong lumagpas doon. Ang gagawin natin, yun o. Susungkitin na lang natin ng konti mga kapatid. So, sa part na yan, napil na natin yung gap at sarado na siya. So, katulad yan, mag-apply tayo ng glide. And then, ililipin natin ulit yung ating needle ng tinta. Ngayon mga kapatid, kapag binilisan natin, ganito ang mangyayari. See? Maputla siya. Gawa nga ng masyadong mabilis yung ikot natin. Wala sa tiyempo. So, para mangyari mga kapatid, uulitin lang natin. So, dapat, kung ano yung bilis ng machine natin, yun din yung bilis ng kompas ng kamay natin. Tapos, pakiramdaman ninyo mga kapatid. Nararamdaman nyo naman yan mga kapatid na bumabaon yung ating needle at tama po yung ginagawa nating pag-ikot. Ayan. Diba? Solid ka agad. Sa balat Kara sa balat at tinta karayom isang obra nagmula ang kulay sa dugo sa sakit na payuko pero wala kang magagawa ginusto mo yan katagang papulit-ulit naglalaro sa isipan ito pa ba ay So yung mga boss, ito yung ating finished product ngayong araw. So hindi talaga natin natapos mga kapatid. Talagang pinilit natin habulin mga kapatid. Nakunin ng isang araw lang tong kanyang half sleeve wrap around mga kapatid pero talagang hindi na kinaya mga kapatid. Gawa nga po mga kapatid na talagang hindi tayo nagmadali. Nag-take time talaga tayo dito sa pyesa na to mga kapatid. At alam naman natin na hindi talaga biro ang paggawa ng mga geometric mga kapatid. Kasi nga, gaya ng binabanggit natin madalas, ang lakas ng geometric mga kapatid ay yung kanyang linya. At yun din po ang kahinaan niya. Kaya pag hindi natin siya nagawa ng maayos, hindi po nagiging maganda yung geometric mga kapatid. So, meron pa po isang session yung ating bossing at babalik pa po siya. So, bossing, kikita ba tayo? Kasama nga, boss? Eh.